Sabi nga ni Tony Rowena Guanzon, yung mga political analyst na wala naman trabaho, kaya na lang nandun sa social media. Pero mali si Atty. Rowena Guanzon doon. Mali siya doon. May trabaho po yung mga yan. Sila po ay mga bayarang PR ng mga politiko. Yan, dapat yan ang pangalan nila eh. Hindi political analyst, tut. Dapat sabihin sa kanila, paid PR. Diba? By politicians. Dapat yun ang kanilang title. Anyway, ito na nga. Itong, alam naman natin, di ba, nagsimula yan yung nagkaroon ng konting issue si Atty. Rowena Guanzon dun sa mall. Inapi siya ng isang Chinese doon at nagsisisigaw siya, nagtatalak siya doon. At syempre, yung mga quote-unquote political analyst na sa totoo lang ay PR naman, ay syempre kailangan nun ng sumikat. Pag sumikat sila, dadami kliyente nila. O, halimbawa, itong si Palsis. Si Palsis, biglang ko ano-anong kinumento rin kay Atty. Rowena Guanzon. At syempre, ito naman si Atty. Rowena Guanzon. Ang daming binitawan na banat dito kay Palsis. So, ito naman si Palsis, naghamon pa. Naghamon siya ng debate. Ang lakas ng loob nun, tumbayot na ito, no? Ang lakas ng loob. Hindi, kasi totoo naman. No match. Pagdating na lang sa mga inabot ni Atty. Rowena, naging mayor, congressman, COMELEC, commissioner. Dami pa eh. Tapos, etong Palsis na to, ano ba naabot nito? May naipanalo bang kaso to? Ang pagkatanda ko pa nga, napagalitan po nung Supreme Court dahil sa hindi nagsuot ng maayos nung umaten ng court hearing sa Supreme Court eh. Na kung saan, alam mo, pangarap yan ng mga abogado yung umabot sa Supreme Court ng kanilang case at mag-defend sila o kaya mag-prosecute sila sa Supreme Court. Ito si Palsis, ang pagkatanda ko napagalitan pa ito eh. Yan po ang accomplishment niyang bayot na yan. Wala naman pong accomplishment yan. Aside from tumalak sa social media at maging PR ng mga politiko, wala naman ho ata itong ipinanalo. Diba? Wala akong accomplishment, ika nga. Pero ang lakas ng loob, maghamon ng debate. At sabi niya, kesyo kailangan daw may bodyguard pa. Anak ng wewe, oo. Atty. Palsis, ako may tanong sa'yo, bakit gusto mo may bodyguard? Yung bodyguard mo ba, gwapo? Malaki katawan? Anong gusto mo? Ba't may daladala ka pang bodyguard? Huwag mo naman dalhin yung kapritsyohan mo dyan. Kailangan may daladala pang bodyguard. Bihira ka, oo. Itong sabi niya, ito yung kanyang basahin natin, ha? Kasi natawa ako eh. Ang dami niya sinasabi. Tapos sabi niya, pag hindi ka umattend ng debate, ibig sabihin, wala ka pala. Parang mahina ka nila lang. Ginanon-ganon niya pa si Palsis. Ay, si Atty. Rowena Guanzon. Sabi naman ni Atty. Rowena Guanzon, hindi kita papatulan. Gusto mo lang umangat. Gusto mo lang masabi na ikaw ay ipagmalaki at isama sa iyong credential para pag naganap ka ng kliyenteng politiko, ikaw ay may magagamit. Di ba? Dinibate ko si Atty. Rowena Guanzon. At wala ka naman pakialam kahit magmukha kang tangay. Kasi, ang importante sa'yo, makadebate lang at sumikat ka lang. Siyempre, sisikat ka. Hindi ka nga kilala. Ang may kakilala lang sa'yo, mga kakampwet mo, mga kasamahan mo. Yun lang. Pero sa masang Pilipino, you are not a household name. That's the truth. And take it. It hurts pero take it. Hindi ka namang kilala ng mga masang Pilipino. May kakilala lang sa'yo, mga kakampwet. Iilan lang kayo. Sabi pa niya dito, ilabas ng bilyonaryo. Wait lang, pakita natin.
Mamaya ko ano yung mapakita natin dito. Sabi na dito, schedule debate challenge. Sorry po, Madam Perfume and most hygienic Comelec Commissioner. May panglalait pa. And ever the email defic wannabe Miriam Defensor, secondary trying hard, copycat vlogger Rowena Guanzo. Halatang kabayutan yung mga lingwahe nito. Sorry po, puro hanggang ad hominem ang non-sequitur lang po kayo. But sabi nyo nga, okay ka sa debate. My bosses at Billionaire News Challenge are contacting you. O kita mo na, boss mo daw. Will hopefully set a debate on their show Abogado, hosted and moderated by Attorney Karen Jimeno and Attorney Mike Toledo. Or Political Talks, hosted by Marichu Villanueva or Rufa May Quinto. Pili kayo ng date. January 1, 8, 15, and 22, Thursday sa Abogado. Or January 2, na may paganyan yan. Siya nagbigay ng schedule. Abay, pambihirang nila lang to. Para ka palang si Torre, no? Tapos pag hindi sumipot, sasabihin mo, duwag si Atty. Rowena. Ikaw ang nagbigay ng schedule, animal ka. Kapag hindi ka nagbigay ng available dates mo sa January at hindi ka sumipot for the debate, ibig sabihin duwag ka. Torre, ikaw ba yan? Sinabihan ka ba ng espiritu ni Torre? Hanak ka ng tutya, oo. You can choose and set one topic. I will choose and set one topic. Why Sara Duterte is not presidential material. And then BNC can set one topic. Game ha. Pag umatras ka, duwag ka. Kapal na mukha mo. Alam mo, yung katsipan mo, itigil-tigil mo na. Hindi ka sa level ni Atty. Rowena Guanzo. Sa totoo lang, hindi ka ka-level ni Atty. Rowena Guanzo. Kung gusto mo, kayo na lang ni Tio Moreno magdebate. Mahilig din makipagtalakan yung si Tio Moreno eh. Kayong dalawa na lang ang magdebate. Magsabunutan pa kayo kung gusto ninyo live on TV. Paano, masaya yung magpatiket ka, maraming pupunta doon. O kaya ano na lang, anong tawag doon? Boxing match. Di ba, uso naman yun, boxing match na mga ano. Ganun ang gawin nyo. Sigurado ako, maraming matutuwa sa inyo boxing match nyo dalawa. Lupit nun. Oo, takin mo. Diba? Mantakin mo yun, ano? Si Tio Moreno tsaka ikaw mag-boxing match. Saya nun, parang yung sa mga perya. Kidding aside, hindi ko po nilalait si Tio Moreno. Kaya lang kasi, di ba nakita naman natin kung paano makipag-away yan sa Hague. Mga ganun-ganun pa eh. Di, bagay kayo. Kasi ganyan ang style mo eh. Pareho pa kayo ng karakas eh. So, kayo na lang magdebate. Yung mga katulad ni Atty. Rowena Guanzo, ang mga kadebate niyan, yung mga dapat mga katulad level ni Senator Marcoleta, yung ganyang level, ikaw, hindi ka dapat din yung debate. Mga kadebate ni Atty. Rowena Guanzo, yung mga Senator Cayetano, ganyan, katatalino. Hindi yung katulad mo, na walang narating. Alam mo kung sinong bagay nga magdebate? Atty. Roque at saka si Atty. Guanzo. Ikaw, debate. Yan. Hindi naman sa ano pero yung level mo pang-vlogger eh. Kapag barduga lang ka na lang sa mga vlogger. Diyan ka bagay. Hindi nga bagay sa yung pagiging abogado eh. Yung pangalang abogado, disgrace to the lawyers community. Hindi ka bagay. Wag mo na itulad yung sarili. Alam mo, sinuwerte ka lang kung ba't ka nakapasahan ng bar exam. baka may hangover pa yung sumagot yung nag-check ng papers mo. Kaya ka nakapasa ng bar exam. Pero yung level ng utak mo, wala utak ng yung mga vlogger na mga tanso, yung mga iskwami vlogger, yun ang bagay sa'yo. Kung ako sa'yo, makipagdebate ka na lang doon sa bahit ng Canada. Pag-awayan nyo kung sino mas sip-sip sa inyo kay Marcos, ikaw o siya.
Kaya pag-awayan ninyo, sinong mas fake news, ikaw o siya? Yun na lang ang pagdebatihan mo yung bayit ng Canada. Huwag mo nang idamay si Atty. Gonson. Wala kang bilang, Brad. Ay, sis, wala kang bilang. Totoo, wala kang bilang. Alam mo, sa tindi ng, ng labanan nila. Kasi labanan ng mga PR yan eh. Itong isa, sumasaw-saw pa si Richard Haydarian. Sabi ko nga, Richard Haydarian, huwag ka na sumausaw. Siyempre, hindi siya patatalo. Alam mo naman ng mga bayot eh. Talagang ano yan eh. Talagang, alam mo yun, may pagka insecurity dating eh. So meron siyang tingnan natin meron siyang comment dito kay Atty. Rowena Guanzon. Ano ba yung comment niya dito? Sinabi niya na, uy. Wala daw libro. Ayan yan. Hindi daw marunong mag-research si Haydarian kasi sinabi ni Haydarian na wala daw siyang libro. Ano daw ba yung mga librong sinulat niya? Mga ganyan-ganyan. Ayan, nasabi nito ni Richard Haydarian. Anong libro? Saan tabi-tabing na-publish mga yan? Saan daw tabi-tabi? Sabihin kung saan daw ba na-publish siya mga yan? What top university you have taught at or been invited to deliver lectures? Ayun na naman sa isa pa to, feeling mo, tangin na mga to, nung pupal eh. Feeling mga matatalino. May Google Scholar ka ba at all legal scholarity work citation? Buti pa si Harry Roque, medyo may say sa legal scholarship. Kasi yung sinabi ni Richard Haydarian yun yung shinare niya yung post ni Rowena Guanzon na nag-mayor na ako, commissioner ng COMELEC, COA, may Harvard degree. Tagal ko na din nagpa-practice, nagtuturo ng batas, maraming nasulat na libro. So, ang sagot ni Richard, anong libro yan? Saan mo binibenta yan? Mga ganun. Tapos, ayan, nagpakita ngayon si Rowena Guanzon ng mga libro na sinulat niya. Anti-violence, anti-sexual, the local government, the BID, tapos the government auditing, ayan. The local government code, ayan, author siya. Ang dami. Berkeley, Law. Diyan nabebenta yung mga libro niya. United Nations. Ang inan to si Darren, di marunong mag-Google. Harvard. National Library of Australia. United Nations naman. Grabe, ang dami niyang mga libro nang doon na ibebenta. Tapos hahamunin mo pa na anong libro? Hoy, Richard, huwag ka na makisaw-saw. Laos ka na. Baka nga pati nanay mo di pinapanood ikaw eh. Sorry pero laos ka, Brad. Laos ka. Huwag mo na ikumpara sarili mo kay Atty. Rowena Guanzon. Hindi ka nga nakapasa dun sa interview ni Mark sa atin dalawa. Hindi ka nga pumasa dun eh. Hindi ka nga nakalusot sa mga palusot mo dun eh. Diba? Nagpapalusot ka ng kung ano-ano dun. Yung interview nyo sa akin dun, nagmukha kang eng-eng dun eh. Oo. Totoo yan, panoorin ninyo. Makikita nyo dun. Walang katuturan mga pinagsasabi nito. Pinagpipilitan niya yung EJK niya kahit di naman niya masabi kung sino-sino yung mga yun. Diba? Init na init ang ulo niya. Yung magaling siya sa English. Actually, hindi pala magaling. Pretentious siya sa pag-i-English. Pero nakita ko kasi mga puna ni Sas doon na yung mga wrong grammar niya. Sige na, sabihin na natin, eloquent ka magsalita, maayos yung thoughts mo, maganda yung pag-deliver mo, magaling ka mag-negotiate. Yes! Mahilig kang gumamit ng mga wordings na, alam mo yun,
ah, pinapalaliman mo yung mga words mo. Pero, it doesn't make you wise. Wag mong iba yung accomplishment ni Attorney Rowena Guanzon. PhD, talagang nagmasteral, yung mga libro niya sa UN, tapos nag-aral sa Harvard. Ikaw nagtuturo saan sa telebisyon, sa News 5, na kung saan host ka. Anak nang hindi yun level ng sa totoo lang, ayoko na lang magsalita, pero ang daming bobo dun eh. Ang daming mahina ang utak dun eh. Pagdating sa logic eh. Kasi mga kababayan, alam nyo, iba yung usapan pagdating sa logic. Yung lalim ng isip, iba yun sa kung gaano ka kagaling magsalita. Kasi pwede ka naman magaling magsalita, magaling as communicator, magaling ka, pero yung utak mo, mahina umunawa, mahina magbigay ng mga argumentong may lalim. Maaaring magaling sa wordings. Aminado naman tayo. Magaling pagka pinakinggan nyo, parang ang talino niya. Pero kung isa-summarize mo talaga yung sinabi niya, nang ina pambobo yun ha. Yung parang, ba't mo pa kailangan sabihin ng mga simpleng bagay na wala namang saysay? Yung, alam mo yun, yung matik na yan eh. Matik na dapat alam mo yan, ba't mo pa sinasabi? Diba? Mahina yun. Kaya kayong mga trying hard na political analyst, trying hard na maging matalino, wag na. Wag na kayong kumpara sa mga level ni Attorney Rowena. Doon na lang kayo makipagdebate sa mga squammy na mga BBM vloggers, mga Romualdez vloggers. O hindi nyo kaya dahil kasamahan ninyo sa Romualdez team. May balita ako. Bakit hindi ninyo mabanatan si Romualdez? O isama nyo na dyan si Kristan? Bakit hindi nyo mabanatan at pinupuri nyo si Romualdez sa kalagitnaan ng antindi ng investigasyon na lumalabas ang pangalan ni Romualdez? Kahit ito si Richard huling-huli ko yung yung mga in fairness to BBM, you have doing your job, mga ganun ka. Uy, tutoy, alam ko yung style mo na yan. Alam ko yung style mong ganyan. Huwag ka nang magmagaling sa ganyang klase ng style. Hindi papasyahan sa akin yung mga in fairness to BBM. Putang ina shit. Wala. Alam mo, tumbukin nyo na kung talagang tutumbukin nyo. Tang ina, mas hate nyo pa ganito nila ka-hate si BP Sara Duterte. Sobrang hate nila si BP Sara Duterte. Sobra talaga, as in sagad. To the point na ang dating in love sila kay BBM. Ganon ang comparison sa layo. Pero alam naman natin na walang ibang mastermind ng kaguluhan dyan sa budget kung hindi ang presidente. Sa kanya nagsimula, sa kanya nagtapos. Kahit ba sabihin natin binago, nagkaroon ng sobrang daming insertion, kung hindi naman niya pinirmahan sa ending, walang korupsyon na mangyayari. Pinirmahan niya eh. Ang pinagtatalunan na nga lang natin dito, kung siya ba talaga ang architect nung katiwalian na yun, o talagang bangag lang siya, tumirma-pirma lang siya basta-basta. Kasi na sinabi ng kapatid niya, di ba? Na hindi niya na-control yung mga desisyon niya. Bakit hindi niyo mapuna si Romualdez na nagtatago na ba ngayon? Na hindi na din daw pumapasok? O shoutout kay Congressman Eli Fernando, San Fernando. Hanap kay Bato, hindi mo naman hinahanap si Romualdez. Ano nangyari sa'yo, bata? Kasi mula mo pa lang sa kamera, bulok ka na kagad. Mahiya ka naman. Hanap kay Bato. Hanapin mo na si Romualdez. Bakit? May pagpapala ka ba dahil magpapasko na?
sana all. Sana all, merong pagpapala. Ikaw talaga, oo. Hindi, anyway, alam na ho natin mga karakas sa mga to. So, sa mga susunod ba nating video, pag-usapan natin yan. At sana, talagang lumabas kung ano talaga ang mga kulay nito mga kakampwet na to. Eto ngayon, lumalabas na eh. Lumalabas na they are really for PR. Talagang sila ho ay yan ang kanilang nais mangyari, yung PR.